Welcome back mga ka-brother! Para po sa video natin ngayon, tayo po ay gagawa ng isang pamosong tinapay. Ang paborito ng mga Pinoy, ang pandesal at monay. Pinag-isa po natin, pandemonay. Napaka-basic lang po ng mga ingredients nito at nakita nyo naman po kaganina yung mga ingredients. Sana po ay na-screenshot nyo po. Napakadali lamang pong gawin ng ating pandemonay. Sundan lang po ninyo at panoorin mabuti ang procedure ng tamang paggawa ng ating tinapay. Talaga naman po napakasarap ng pandesal at monay, lalo na tuwing umaga. Pwede rin pang merienda at yung iba po ay ginagamit din po ito at kinakain pang hapunan. At ma-advise ko din, napakaganda pong gamitin ng pandemonay natin. No? Gawin nyo po na parang buns po, yung hamburger buns, yung mga ginagamit po sa mga hamburger, napakagandang tinapay po ito. Masarap din po ito, palamanan natin ng itlog, mga piniritong hotdog at ang yung mga paboritong palaman po. Yan po, napakaganda po gamitin ito para substitute natin sa mga hamburger buns. At syempre, lalong masarap ito dahil ito po ay gawa ninyo at siguradong malinis at bagong luto ang inyong tinapay. At lalo na, pwede nyo rin po itong pagkakitaan, gawing negosyo sa inyong, kahit nasa bahay lang po kayo, home base, pwede nyo po itong gawing negosyo. Ipatikim po ninyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at pag nagustuhan nila, ay tsak, pwede na po silang umorder sa inyo. Ito na at minamasa na ng ating harina. Napakadali lang po ng ating pagmasa. Pero pwede rin po kayong gumamit ng inyong mga mixing machine. So, pwede rin naman pong mano-mano. Ayan po ang pagmasa natin sa ating harina. Isa rin po sa napakasarap at napakagandang resulta ay ang tamang pagmasa at makikita po natin na napakalambot po ng kakalabasan ng inyong tinapay dahil po sa tuwastong inyong pagmasa ng inyong tinapay. Mukhang mahirap lamang po tignan ang pagmasa pero napakadali lamang po nito. Pag ito po ay inyong lagi nang ginagawa, ay ito po ay napakadali na lamang po. So, sabi nga nila, practice makes perfect. At para naman po lalo tayong ganahan, ay talaga naman pong pagbubutihan po natin ang ating paggawa ng tinapay. Para na sa ganoon, ay lalong masiya ng ating pamilya sa pagkain nito. Ito po at halos ready na ang ating minasang tinapay. Meron na po tayong dough. I-rest lang po natin dito sa isang baking pan na pinahiran lang po natin ng mantika or ng shortening. At pagpahingay lang po natin siya ng mga 45 minutes. At after 45 minutes, ito na po, umalsa na, nag-double size ng ating dough. Ayan lang po. Release lang po natin ang mga sobrang hangin. At para naman po ready na siya sa ating pag-divide. Hatiin po natin ang ating tinapay at divide po natin sa mga ating portion, sa mga sukat na nais po natin. Pero po kung gagamitin nyo po ito ng paninda ay kailangan po ninyong timbangin. Kailangan po ay pare-pareho po ang timbang ng ating tinapay. Gagamit po tayo ng timbangan para po makita at parehas po ang laki at ang bigat ng ating tinapay na gagawin. Pero kung pang sariling konsumo lang po, ay tansyahan na lang po, tansyameter para po kung sariling consume lang po ang tinapay na gagawin. Shoutout po pala sa ating mga bagong subscribers at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin, pindutin lang po ninyo ang subscribe button at paki-like and share na din po.
At gagamit din po tayo dito ng breadcrumbs. Ang breadcrumbs ay mabibili din po natin to sa mga ating mga panaderya. Maaari po tayo doon bumili or gumawa na lang po tayo. Kung minsan na sobra po tayong pandesal, irap po natin at pagkatapos po ay dikdikin lang po natin, lagay po natin sa oven para matusta po siya. Dikdikin lang po natin pino hanggang maging breadcrumbs na po siya. At ngayon po ay pinuporma na po natin ang ating dough, ang ating pandemonay. Ayan, paikutin lang natin sa ating mga palad. Hindi naman po kailangan perfect ang pagkabilog nito. At pagtapos po nun ay pagugulungin po natin siya sa bread crumbs at ilalagay po natin sa isang baking sheet. Ayan, gumamit lang po ako ng parchment paper para hindi po dumikit ang pandesal. So, ayan lang po, pagugulungin po natin, paikutin lang po natin ang ating dough mixture, ang ating nagawang tinapay sa breadcrumbs para ma-covered po ng lahat ang pandesal o pandemonay. Ilagay po natin siya sa baking pan. Maglagay po tayo ng space para po pag-alsa po niya, hindi po siya magdikit-dikit. So, kailangan po at least meron po siyang pagitan sa bawat isa. Sa pangalawang pagkakataon, i-rest po natin ang ating tinapay, mga 45 to 1 hour po. At i-cover po natin para wag pong mag-dry ang ating tinapay. Ayan, at makikita nyo, after 45 minutes or 1 hour, nag-double size na po ang ating tinapay. Nakita nyo po, halos magdikit-dikit na po yung ating tinapay. Kaya kailangan po natin may space about isa pag nire-ready po natin. Ito na po at ating pong isasalang sa ating oven ang ating tinapay. Heto at luto ng ating freshly baked, ang ating pandemonay. Talagang napakasarap naman ito sa mainit na kape, tsokolate o tsaa. Masarap na almusal, merienda o hapunan ng ating pinagmamalaking sariling gawa natin. Tihadong napakasarap po nito ang ating pandemonay. I-ready na nyo ng inyong piniritong itlog, hotdog, hamburger at ang inyong mga paboritong palaman. Muli, sana po ay nakakuha kayo ng idea, inspirasyon sa ating munting video. Kung inyo po nagustuhan, sana po paki-like and share. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, paki-subscribe naman po ang ating channel. Malaking tulong po ang inyong pag-subscribe sa ating paglago ng ating channel. Maraming salamat po. Please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na mga video. Maraming salamat po. Paalam. Ingat.